Congressman Barzaga irereklamo sa Ethics Committee. Samantalang si Deputy Speaker Puno naman sinabing unwell ang naturang kongresista. Pinasok pa raw ang opisina ni Majority Leader Sandro Marcos para hilingin ang suporta para maging House Speaker. Kaugnay niyan, kumuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Ipinahayag ng National Unity Party ang intensyon nitong magsampa ng verified ethics complaint sa harap ng House Committee on Ethics and Privileges laban sa dating miyembro na si Representative Francisco Kiko Barzaga dahil sa mga kilos na umano'y sumisira sa dangal ng House of Representatives at sumisira din sa tiwala ng publiko sa mga demokratikong institusyon. 4 na mabibigat na reklamo ang ilalabas ng National Unity Party laban sa batang kongresista. Ayon naman sa National Unity Party, kapag ang isang miyembro ng Kamara ay sinasadyang gumagamit ng panulsol na pananalita na may nilalamang nag-uudyok ng karahasan, siya ay nagkakanulo sa integridad ng institusyon, matagal nang pinangangalagaan ng kapulungan. Hindi ito simpleng teknikal na paglabag. Ito ay isang sinadyang paglapastangan umano sa mga pamantayan na matagal nang nagtatangi sa Kamara bilang isang institusyong karapat-dapat igalang ng publiko. Ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno, ang House of Representatives ay kailangang panatilihin ang mga pamantayan na nagtatangi rito bilang isang institusyong karapat-dapat igalang. Binigyang diin din ng NUP na ang Committee on Ethics and Privileges ay nilikha upang tugunan ang mga ganitong kaso at ipinahayag ang kanilang kumpiyansa na ang proseso ay magtataguyod sa dignidad ng Kongreso at mga pamantayang inaasahan ng mamamayang Pilipino sa kanilang mga halal na kinatawan. Ang National Unity Party sa Kamara ay binubuo ng 43 House members na ginagawa itong ay kalawang pinakamalaking partidong politikal sa Kamara. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Best interest of the service, no? The words and conduct of a congressman are not ordinary. They carry weight, authority, and influence, no? Kasi we are elected officials, no? So when spoken responsibly, they can inspire. When spoken recklessly, they can destroy. By weaponizing his official platform to denigrate the government, Representative Barzaga betrayed the dignity of his office and diminished the very institution he is a part of. Sabi nga nung ibang miyembro namin kung sinasabi niya na puro magnanakaw dito, bakit hindi siya mag-resign? Pero sabi ko hindi na, let's not bring it there. I'm not interested in his resigning or not resigning. I'm interested in the Ethics Committee defining for us what are the standards of behavior that congressmen should bind themselves to. Kinumpirma din ni Puno na pinasok ni Representative Barzaga ang opisina ni House Majority Leader Sandro Marcos at hiniling na suportahan siya para maging House Speaker. Ayon kay Puno, nang pumasok si Barzaga sa opisina ni Marcos, sinara nito ang pinto at inutusan ng lahat na umupo at pakinggan siya sa kanyang plano na nais maging House Speaker. At nilapitan pa ang ilang mga mambabatas at sinabihang gagawin silang Deputy Speaker. Dahil sa ginawa ni Barzaga sa opisina ni Majority Leader Marcos, lahat na shock sa kanyang ginawa. Kwento pa ni Puno, naging mahinahon naman si Marcos at pinakinggan si Barzaga sa kanyang pananalita. Hindi naman siya pinalabas sa opisina ng Majority Leader at hinintay na kusa siyang lumabas. Dahil sa mga aksyon ni Representative Barzaga, napansin ni Puno na tila unwell ang mambabatas mula sa Dasmariñas, Cavite dahil ang mga galaw nito ay hindi naaayon sa isang opisyal ng pamahalaan. Namataan din ni Puno si Barzaga sa loob ng plenaryo ng Kamara na kumakausap sa mga mambabatas at tila nangangampanya. Pakinggan natin si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Marami nagbubulong sa amin, including yung nanay, no, na wag niyo masyadong bigyan ng responsibility kasi mahirap kontrolin yun sinasabi ng iba, pero ang basically the message was he is not well. Kaya lang dahil anak siya ng aming presidente ng NUP dati, si Congressman Barzaga, na nauna kami sa langit, no, or sa impyerno kung saan man yan.
we felt na, we should bend backwards, no, for the son of our friend and beloved colleague. Ganun lang yun eh. Siyempre, parang nakagat kami sa mukha dahil, good intentions naman kami. Kung nagkulang man kami sa kakabet, well, siyempre, we are responsible for that, no, for our decisions. Pero, ang pinanggalingan lang talaga noon is we wanted to honor the memory of his father. And, continue with the belief na maayos naman to. Samantala, sa ibang balita, tiniyak naman ni House Speaker Martin Romualdez na haharapin ng House of Representatives ang mga alegasyong kaugnay ng mga flood control project ng may katarungan at transparency. Kasabay ng direktiba niya na paandarin na muli ang legislative bill upang tugunan ang mga kagyat na pangangailangan ng mga pamilyang Pilipino. Ibinahagi ng Speaker na nakipagpulong siya sa mga chairman ng mahalagang komite upang talakayin ang mga hamon sa Kamara, partikular na ang mga katanungan tungkol sa mga proyektong infrastruktura. Binigyang diin niya na dapat isagawa ang investigasyon ng bukas at responsable. Ngunit nagbabala rin si Speaker na hindi dapat maging hadlang ang mga ito sa mas malawak na mandato ng Kongreso na maglingkod sa bayan. Pinaalalahanan niya ang mga kapwa mambabatas na huwag hayaang matabunan ng bangayang politikal ang mga panukalang batas na may direktang epekto sa pagkain, trabaho, kalusugan, edukasyon at pambansang seguridad. Mula sa Kamara, Bombo Amali, Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.